Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tibay ng inyong pananaw tungkol sa pamilya at pagmamahal? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang paglalakbay na puno ng luha, lihim at pag-asa. Sabi nila, ang dugo ay mas malapot kaysa tubig. Ngunit paano kung ang dugong nananalaytay sa iyong mga ugat ay siya ring dugong handang tumapon sa iyo para sa salapi? Ating pakinggan ang kwento ni Alonsina, isang dalagang ang buong buhay ay itinayo sa isang pundasyon ng pagmamahal at ng isang napakatinding kasinungalingan. Malamig, iyon ang unang naramdaman ni Alonsina. Isang ginaw na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Mas malamig pa kaysa sa basang bimpo na maingat na idinadampi sa kanyang noo. Kasabay ng lamig ay ang dilim na pilit bumabalot sa kanyang isipan, isang dilim na may amoy ng basang lupa at mga dahon. Sa gitna ng kadilimang yon, may isang kamay na nakahawak sa kanya. Isang maliit na kamay na nanginginig. Ang kamay niya, mahigpit ang kapit nito sa isang mas malaki, mas magaspang na palad ng isang lalaki. Ang anino ng lalaki ay malaki, nakatayo sa harap niya, ngunit hindi niya maaninag ang mukha nito. Ang tanging naririnig niya ay ang marahas na ihip ng hangin at ang sarili niyang maliliit na hikbi. "Huwag po!" bulong ng boses ng isang bata. Boses niya. "Huwag po ninyo akong iwan." Ngunit dahan-dahan, bumitaw ang malaking kamay. Walang salita, walang paalam. Naramdaman na lang niya ang pagkawala ng init, ang pagkawala ng koneksyon. Nag-iisa na lang siya sa gitna ng makapal na hamog, sa isang lugar na hindi niya alam kung saan, isang lugar sa itaas ng mga ulap. "Huwag mo akong iwan!" Napabalikwas ng bangon si Sina, habol ang kanyang hininga at ang mga matay ng lalaki sa takot. Pawis na pawis ang kanyang likod at ang kumot ay nagusot sa kanyang paanan. "Sina, anak, anong nangyari?" Isang pamilyar na boses ang pumunit sa katahimikan. Sa isang iglap, nawala ang malamig na bundok at napalitan ito ng pamilyar na init ng kanyang maliit na kwarto sa Baryo Malinaw. Nakatayo sa tabi ng kanyang kama, si Dumakulim ang kanyang itay. Baka sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Agad nitong inilapat ang likod ng palad sa kanyang leeg. "Naku ko, ang taas pa rin ng lagnat mo," sabi nito, bago siya muling maingat na inihiga. "Masama lang ang panaginip mo, anak. Huwag kang mag-alala. Nandito lang si Itay. Hindi kita iiwan." Ang huling mga salita nito ay tila isang matalim na punyal na bumaon sa kanyang dibdib. Pinilit ni Sina na ngumiti, ngunit naramdaman niya ang pangingilid ng kanyang mga luha. Ang panaginip na yon, hindi na ito bago. Sa tuwing nilalagnat siya ng mataas, palagi itong bumabalik. Ang pakiramdam ng pagiging abandonado, ang lamig, ang takot. "Inom ka muna nitong sabaw o," sabi ni Dumakulim. Inaabot sa kanya ang isang mangkok ng mainit na sopas. Sa loob ng 2 araw, hindi ito umalis sa kanyang tabi. Ito ang nag-aalaga sa kanya, nagpupunas sa kanya, at nagpapakain. Sa buong buhay niya, si Dumakulim na ang kinilala niyang pamilya. Isang simpleng tsuper na ibinigay ang lahat para mapalaki siya ng maayos sa kabila ng kanyang sakiting puso. Habang marahan niyang hinihigop ang sabaw, hindi niya maialis sa isip ang mga imahe mula sa kanyang panaginip. Ang pangalang pilit na bumubulong sa kanyang isipan kahit sa paggising niya, Montalban. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling, isang pangalan lang. Ngunit sa tuwing naririnig niya ito sa kanyang isipan, kumikirot ang kanyang puso sa paraang hindi niya maintindihan. Kinagabihan, nang matiyak ni Dumakulim na mahimbing na ang tulog niya, maingat na bumangon si Sina. Hindi siya mapakali. Ang mga piraso ng alaala ay parang mga bubog na nakakalat sa kanyang isipan. Kailangan niyang malaman kung ano ang mga ito. Kinuha niya ang kanyang mumurahing cellphone sa ilalim ng unan at binuksan ang data. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype niya ang salitang bumabagabag sa kanya sa search bar. Montalban Holdings,
Libo-libong resulta ang lumabas, mga artikulo tungkol sa isa sa pinakamalaki at pinakamayamang korporasyon sa bansa. Mga larawan ng matatayog na gusali, mga balita tungkol sa kanilang mga negosyo. At sa gitna ng lahat ng yon, isang mukha ang paulit-ulit na lumalabas. Isang lalaking nasa mga huling bahagi ng kanyang edad 50. Mayroon itong matikas na tindig, mamahaling kasuotan, at isang pares ng mga matang tila kayang tumingin sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Ang mga mata nito ay walang emosyon. Malamig. Kasing lamig ng hangin sa kanyang panaginip. Raja? Siddhartha Montalban. CEO, philanthropist, founder ng Puso ng Araw Foundation. Paulit-ulit na binasa ni Sina ang pangalan, Raja Montalban. Bakit parang may kung anong kumukurot sa kanyang sentido? Tinitigan niya ang larawan nito. Pilit na hinahanap ang isang koneksyon, isang dahilan kung bakit ang mukha ng bilyonaryong ito ay nagdudulot sa kanya ng hindi maipaliwanag na takot at kalungkutan. Nag-scroll pa siya pababa, binabasa ang bawat artikulo, hinahanap ang kahit anong pahiwatig. At doon, sa isang maliit na seksyon ng website ng kumpanya, nakita niya ito. Isang anunsyo. Hiring. Executive Assistant for Puso ng Araw Foundation. Tinitigan ni Sina ang screen. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Hindi dahil sa kanyang sakit, kundi dahil sa isang biglaang pag-usbong ng determinasyon. Hindi niya alam kung anong koneksyon niya sa mga Montalban. Hindi niya alam kung ang mga alaala niya ay totoo o bunga lang ng kanyang lagnat. Ngunit isa lang ang alam niya. Iyon na ang tanging daan para malaman niya ang katotohanan. Iyon na ang tanging paraan para makapasok siya sa mundo ng lalaking may mga matang kasing lamig ng yelo. Ang pagsisinungaling sa nag-iisang taong nagmahal sa'yo ng buong buo ay may kasamang bigat sa dibdib. Bawat salitang binitawan ni Sina ay tila isang batong humihila sa kanya pababa. Ngunit kailangan niyang gawin ito. Sigurado ka na ba talaga dyan, anak? Tanong ni Dumakulem habang pinagmamasdan siyang maingat na nagtutupi ng kanyang mga damit at isinisilid sa isang lumang bag. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala, isang emosyong mas sanay si Sina na makita kaysa sa anumang bagay. Opo, itay, sagot ni Sina. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Malaking oportunidad po ito. Isang kumpanya sa Maynila, maganda raw po ang sahod. Makakatulong po ako sa inyo at maipapatingin na rin po natin yang likod ninyo. Idinagdag niya ang huli para mas maging kapani-paniwala. Alam niyang ang kalusugan nito ang pinakamalaking kahinaan nito. Tumango si Dumakulem, kahit halatang hindi kumbinsido. Lumapit ito at inabot sa kanya ang isang maliit na kahon. Alam kong ayaw mong tanggapin ito noon, pero dalhin mo na, para may panggastos ka habang hindi ka pa sumusweldo. Ang laman yun ay ang ipon nito sa loob ng maraming taon, mga perang dapat sana ay para sa gamot nito. Mabilis na umiling si Sina at isinara ang palad nito. Huwag po, itay. May kaunti pa po akong naipon. Itago niyo po iyan. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay lalong tumitindi. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Dumakulem. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Sa palapulsuhan niya, isinuot nito ang isang luma at medyo kinakalawang ng pulseras na gawa sa tanso. Mayroon itong maliliit na kuliling na hindi na tumutunog. Pamana pa yan ng lola mo sa tuhod, bulong nito. Lagi mong suotin para kahit nasaan ka, may isang piraso ng pamilya na kasama mo. Mag-iingat ka roon, ha? Tawagan mo ako palagi. Niyakap ni Sina ang kanyang ama ng mahigpit, nilulunok ang luhang nagbabadyang tumulo. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, nandoon ang determinasyong nag-aalab. Kailangan niyang malaman ang totoo. Ang biyahe papuntang Maynila ay isang mahabang paghahanda sa isipan. Ngunit kahit anong paghahanda ang gawin niya, hindi siya naging handa sa nagtataasang gusali ng Montalban Holdings. Gawa ito sa salamin at bakal.
tila isang toreng yelo na walang kaluluwa sa gitna ng magulong syudad. Ang malamig na hangin mula sa aircon na sumalubong sa kanya sa lobby ay nagpaalala sa kanya ng ginaw mula sa kanyang panaginip. Sa loob ng silid ng panayam, isang babaeng may mataray na itsura ang humarap sa kanya. Inaasahan ni Sina na dadaan siya sa butas ng karayom, ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang paraan ng pagsubok sa kanya. "Binibining Reyes," sabi ng babae, habang nakataas ang isang kilay. "Ang posisyong ito ay nangangailangan ng matalas na isipan. Tingnan natin. Ang total donations ng puso ng Rao Foundation noong nakaraang taon ay umabot sa 157,482,950. 32% doon ay napunta sa medical assistance, 28% sa educational grants, 15% sa community outreach, at ang natitira ay sa administrative cuts. Bigyan mo ako ng eksaktong halaga para sa bawat isa." Iyon ay isang imposibleng tanong kung walang calculator. Ngunit para kay Sina, ang mga numero ay tila mga salitang nababasa niya. Pumikit siya sandali, at ang mga porsyento ay automatikong nagkalkula sa kanyang isipan. 50,394,544 para sa medical assistance. Sagot niya ng may katiyakan. PP44. 226 para sa educational grants. 23,622,442.50 para sa community outreach. At ang natitirang 25% na 39,360,737.50 ay para sa administrative costs. Ang babae ay natigilan. Kinuha nito ang calculator at mabilis na nag-type. Ang bawat pagpindot nito ay tila isang pag-amin ng pagkagulat. Nang matapos ito, itinaas nito ang tingin kay Sina. Isang bagong uri ng respeto ang mababasa sa mga mata nito. "You're hired." Sa kanyang unang araw, habang inaayos niya ang kanyang maliit na mesa sa isang sulok ng malawak na opisina, isang anino ang tumabon sa kanya. "So, ikaw pala ang bagong assistant," sabi ng isang boses na matamis, ngunit may bahid ng lason. Pag-angat ng tingin ni Sina, isang babaeng napakaganda ang kanyang nakita. Nakasuot ito ng isang mamahaling pulang bestida at ang bawat alahas sa katawan nito ay sumisigaw ng kayamanan. Ngunit ang mga mata nito ay matalim. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. "Ako po si Alonsina Reyes," magalang niyang sagot. "I know who you are," sagot ng babae, hindi man lang inaabot ang kanyang kamay. "Ako si Bakunawa de Villa Montalban. Asawa ako ni Raja." Bawat salita ay may diin, isang pagpapaalala ng kanyang posisyon. "Dahil bago ka, bibigyan kita ng isang simpleng gawain. I-archive mo ang lahat ng financial reports mula 2005 hanggang 2010. Kailangan kong matapos yan bago mag-alas 5. Iniwan ni Bakunawa ang isang mataas na tumpok ng mga makakapal na folders sa kanyang mesa at umalis nang hindi na lumingon. Napatingin si Sina sa orasan. 12:00 na ng tanghali. 5 taong report sa loob ng 5 oras. Ito ay isang bitag, isang paraan para ipakita na hindi niya kaya ang trabaho. Ngunit hindi nagpatinag si Sina. Gamit ang kanyang pambihirang memorya, mabilis niyang inorganisa ang mga dokumento. Hindi niya kailangan basahin ang lahat. Isang sulyap lang sa petsa at sa kabuuang halaga ay sapat na para malaman niya kung saan ito ilalagay. 4:30, natapos niya ang lahat. Ang tumpok ng mga folder ay maayos nang nakasalansan sa isang cabinet. Nakaayos ayon sa taon at buwan. Nang dumaan si Bakunawa at makita ang malinis niyang mesa, isang kisap mata lang ng pagkadismaya ang nakita ni Sina bago ito muling ngumiti ng peke. Habang nagliligpit si Sina ng kanyang mga gamit para umuwi, isang presensya ang nagpatigil sa buong paligid. Ang mga nag-uumpukan ay biglang nanahimik. Ang mga naglalakad ay tumigil. Mula sa kanyang opisina sa dulo ng pasilyo,
Lumabas si Raja Siddhapa Montalban. Naglalakad itong parang isang hari. Mayroon itong aura ng kapangyarihan na kayang magpayuko sa sinuman. Dumaan ito sa harap ng mesa ni Sina. Sa unang pagkakataon, nakita niya ito ng malapitan. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya muli ang ginaw na yon. Ang mga mata nito, walang emosyon. Parang salamin na walang sinasalamin. Sa kanyang pagmamadali, aksidenteng nasagi ng kanyang siko ang isang ballpen at nahulog ito sa sahig. Akmang pupulutin na ito ni Sina ng isang kamay na may mamahaling relo ang unang dumampot dito. Nag-angat siya ng tingin. Si Raja Montalban, nakatayo sa harap niya, inaabot sa kanya ang ballpen. Sa susunod, mag-iingat ka, sabi nito. Ang boses ay kasing lamig ng kanyang mga mata. Nanginginig na inabot ni Sina ang ballpen at sa sandaling iyon, ang dulo ng kanyang mga daliri ay dumampi sa dulo ng mga daliri nito. Isang boltahe ng kuryente, isang biglaang pagbabalik ng alaala, ang lamig, ang hamog, ang kamay na bumibitaw. Isang ginawang gumapang mula sa kanyang kamay, paakyat sa kanyang braso, hanggang sa buo niyang katawan. Isang pamilyar na takot ang biglang bumalot sa kanyang puso. Nabitawan niya ang ballpen. Tumingin si Raja sa kanya. Isang bahagyang pagtataka ang gumuhit sa mukha nito bago ito nagpatuloy sa paglalakad na parang walang nangyari. Naiwan si Sina na nakatayo roon. Sapo ang kanyang dibdib, habol ang kanyang hininga. Hindi na ito isang panaginip. Ang pakiramdam na yon, ang connection na yon, ay totoo. Ang ginaw na dulot ng pagdampi ng kanilang mga daliri ay nanatili sa sistema ni Sina hanggang sa kanyang pag-uwi sa maliit na apartment na tinutuluyan. Hindi ito ang lamig ng aircon o ang lamig ng gabi. Ito ay isang lamig na pamilyar, isang lamig na may kasamang alaala ng takot at pag-iisa. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ang mukha ni Raja Montalban at ang pakiramdam ng kamay nito ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang pagtatangkang bitag sa kanya ni Bakunawa kaninang umaga ay tila wala lang kumpara sa bigat na nararamdaman niya ngayon. Dahil sa hindi mapakali, binuksan niyang muli ang laptop. Ngunit hindi na siya naghahanap ng mga balita. Binuksan niya ang access na ibinigay sa kanya sa digital archives ng kumpanya. Pinasok niya ang pangalang paulit-ulit na bumabagabag sa kanya. Puso ng Araw Foundation. Ginamit niya ang kanyang pambihirang memorya, hindi lang para magbasa, kundi para maghanap ng mga pattern, ng mga koneksyon. Tinitingnan niya ang mga petsa, ang mga pangalan, ang mga transaksyon. At doon, sa gitna ng libu-libong mga dokumento, 3 petsa ang tila lumutang at kumislap sa kanyang isipan. Una, ang petsa ng pagkakatatag ng puso ng Araw Foundation. 15 taon na ang nakalilipas. Ikalawa, ang petsa ng aksidenteng pagkamatay ng unang asawa ni Raja, si Altagracia del Mundo Montalban, sa isang hiking trip, 1 linggo bago itatag ang foundation. At ang ikatlo, ang petsa na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang araw kung kailan siya natagpuan ni Dumakulem sa paanan ng isang bundok, nag-aagaw buhay dahil sa matinding lagnat at hypothermia. 3 araw matapos ang pagkamatay ni Altagracia. Ang mga petsa ay tila mga piyesa ng isang palaisipan na pilit niyang binubuo sa kanyang isipan. Hindi ito maaaring maging isang pagkakataon lamang. Ang pundasyon na itinayo sa ngalan ng pag-asa ay isinilang mula sa abo ng isang trahedya. At siya ay nasa gitna ng lahat ng yon. Kinabukasan, pumasok si Sina sa opisina na may bagong determinasyon. Nagpanggap siyang abala sa kanyang mga gawain, ngunit ang kanyang mga tainga ay bukas na bukas. Sa pantry, habang nagtitimpla ng kape, narinig niya ang 2 matandang empleyado na nagbubulungan. Nakita mo ba si Ma'am Bakunawa kanina? Kung makatingin sa bagong assistant, parang kakainin ng buhay. Hayaan mo na. Ganyan talaga yan.
Mula noon hanggang ngayon, laging insecure. Naaalala mo ba noong nabubuhay pa si Ma'am Altagracia? Ang bait-bait noon, pero laging pinagseselosan ni Bakunawa na sekretarya pa lang noon. Oo nga, sayang talaga si Ma'am Altagracia. Napakabuting tao. Ang sabi, na aksidente raw sa pamumundok. Pero alam mo na, may mga usap-usapan noon. Biglang naputol ang kanilang pag-uusap nang mapansin nila ang presensya ni Sina. Ngumiti lang si Sina at kinuha ang kanyang kape. Ngunit ang salitang usap-usapan ay tumatak sa kanyang isipan. Ang pagkakataon para sa kanya ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Isang hapon, tinawag siya ni Bakunawa sa opisina nito. "Sina Iha," sabi nito. Ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. "May mahalagang board meeting mamaya. Kailangan kong i-present ang mid-year financial summary ng foundation. Nais kong ikaw ang gumawa ng presentation. Narito ang lahat ng datos na kailangan mo." Iniabot nito sa kanya ang isang USB stick. Isang malaking karangalan iyon para sa isang baguhan, ngunit alam ni Sina na may mali. "Salamat po, ma'am. Isang karangalan po." Sa kanyang mesa, mabilis niyang sinuri ang mga file. Sa unang tingin, mukhang tama ang lahat. Ngunit nang simulang iproseso ng kanyang isipan ang mga numero, may napansin siyang isang maliit ngunit kritikal na pagkakamali. Ang total revenue na nakalagay sa summary sheet ay mas mataas ng 15% kaysa sa aktwal na kabuuan ng mga individual na donasyon. Isang pagkakamali na kung ipipresent niya ay magmumukha siyang tanga at walang alam sa harap ng buong board. Ito na naman ang bitag. Ngumiti si Sina sa kanyang sarili. Sa halip na itama ito sa presentation, gumawa siya ng 2 bersyon sa kanyang isipan. Sa meeting, habang ipinapakita niya ang bawat slide, ramdam niya ang matalim na tingin ni Bakunawa. Nang dumating siya sa summary slide, ipinakita niya ang numerong ibinigay sa kanya. Nakita niya ang isang bahagyang pagngisi sa mga labi ni Bakunawa. "Binibining Reyes," sabi ng isa sa mga board member. "Maaari mo bang i-verify ang numerong iyan? Tila hindi ito tumutugma sa mga report na hawak namin." Ito na ang pagkakataon niya. "Paumanhin po," sabi ni Sina nang may buong paggalang. "Napansin ko rin po ang discrepancy na yon. Ang numerong nakikita ninyo ay mula po sa initial data file. Ngunit matapos ko pong i-cross-reference sa bawat ledger, napagtanto ko po na may typographical error. Ang tamang total revenue po ay dapat..." At binigkas niya ang tamang numero hanggang sa huling sentimo. Ang buong silid ay napatingin kay Bakunawa, na ngayon ay namumutla. Matapos ang pulong, habang nag-aayos siya ng mga folder na ginamit, may isang bagay na nahulog mula sa isa sa mga lumang notebook ni Altagracia na kasama sa mga file. Isang lumang litrato. Kinuha niya ito. Ang larawan ay ng isang magandang babae na may mahabang buhok at isang nangiting puno ng kabaitan. Nakatayo ito sa tuktok ng isang bundok. Ang makapal na hamog ay nasa likuran niya. Ang babae sa larawan, mayroon itong mga matang katulad ng sa kanya. At ang bundok sa likuran nito ay eksakto sa bundok mula sa kanyang mga panaginip. Nanginginig ang mga kamay ni Sina habang binabaligtad niya ang litrato. Sa likod nito, mayroong isang sulat kamay. Ang tinta ay medyo kupas na. 2 linya lang, ngunit sapat na yon para gumuho ang mundo niya. "Dumakulim, ingatan mo ang aking Alonsina." Alonsina, ang pangalan niya, ang tunay niyang pangalan. At Dumakulim, ang pangalan ng kanyang itay, ang lalaking nagligtas sa kanya. Ay may koneksyon pala sa nakaraan na pilit niyang hinahanap. Ang litrato sa kanyang kamay ay tila mas mabigat pa sa isang blok ng semento. Ang mga salita sa likod nito ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang basag na kampana. "Dumakulim, ingatan mo ang aking Alonsina." Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Habang ang lahat ay abala pa,
Sa pagliligpit mula sa meeting, dahan-dahan siyang lumabas ng conference room at nagtungo sa isang tahimik na pasilyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadial niya ang numero ng kanyang ama. Sa bawat pagring, lalong bumibilis ang kabog ng kanyang dibdib. "Anak, napatawag ka?" Masayang bati ni Dumakulim sa kabilang linya. Sinubukan ni Sina na pakalmahin ang kanyang boses, ngunit ang panginginig ay hindi maitago. "Itay, may itatanong lang po sana ako." "Ano iyon? Ayos ka lang ba riyan? Kumakain ka ba sa tamang oras?" "Itay." Pagputol niya, ang boses ay nagsisimula ng manghina. "Sino po si Altagracia del Mundo Montalban?" Katahimikan. Isang mahabang mabigat na katahimikan ang sumagot sa kanya. Ang tanging naririnig niya ay ang biglang pagbilis ng paghinga ni Dumakulim sa kabilang linya. "Saan mo narinig ang pangalang yan, anak?" Tanong nito. Ang boses ay biglang naging iba, puno ng kaba at pag-iingat. "Nakita ko po ang litrato niya, Itay." Giit ni Sina, nararamdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. "At sa likod nito, nakasulat ang pangalan ninyo at ang pangalan ko. Ang tunay kong pangalan." "Sina, anak? Makinig ka." Nagsimulang magpaliwanag si Dumakulim, ngunit ang boses nito ay pautal-utal. Huwag mong pakialaman yan. Umuwi ka na lang dito. Mag-usap tayo ng maayos." "Bakit niyo po inilihim sa akin, Itay?" Tanong ni Sina, isang butil ng luha ang tuluyan ng pumatak. Ang galit at pagkalito ay naghahalo sa kanyang dibdib. "Bakit hindi niyo sinabi sa akin na nakilala niyo pala ang nanay ko? Hindi mo naiintindihan, anak. Mapanganib yan." Sigaw ni Dumakulim. Ang boses ay puno ng desperasyon. "Itapon mo ang litratong yan. Kalimutan mo na ang lahat ng nakita mo riyan at umuwi ka na. Pakiusap." Bago pa man makasagot si Sina, ibinabana ni Dumakulim ang tawag. Naiwan siyang nakatayo roon. Hawak ang cellphone na wala ng tunog. Ang pagtanggi ng kanyang ama, ang takot sa boses nito, iyon ang kumpirmasyong kailangan niya. Mayroon ngang malalim at madilim na sikreto. At sa unang pagkakataon, sa buong buhay niya, naramdaman niyang nagsinungaling sa kanya ang taong pinagkakatiwalaan niya ng higit sa lahat. Ang emosyonal na dagok ay nagdulot ng pisikal na epekto. Naramdaman ni Sina ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang paghinga niya ay naging mabilis at mababaw. Napakapit siya sa pader habang umiikot ang kanyang paningin. Ang pamilyar na kirot sa kanyang puso ay nagsimulang manumbalik. Isang kasamahan sa opisina ang nakakita sa kanyang kalagayan at mabilis siyang isinugod sa klinik ng kumpanya. Mula roon, ipinayo ng doktor na dalhin siya sa ospital para sa mas masusing pagsusuri. Sa emergency room, matapos siyang bigyan ng gamot para pakalmahin ang kanyang puso, isang mas matandang doktor ang lumapit sa kanya. "Stable na ang heart rate mo, Binibining Reyes, pero nabanggit ng kasama mo na madalas ka raw makaranas ng matinding panaginip, lalo na kapag nilalagnat. At mayroon ka raw pambihirang memorya?" Tumango si Sina. "I would like to recommend a consultation with a neurologist," sabi ng doktor. Minsan, ang mga ganitong karanasan, lalo na kung may history ng trauma noong pagkabata, ay may neurological basis. Dahil sa pag-aalala, pumayag si Sina. Ang neurologist, isang mabait na babaeng nagngangalang Dr. Alma Fuentes, ay matiyagang nakinig sa kanyang kwento tungkol sa mga paulit-ulit na panaginip, sa mga piraso ng alaala, at sa kanyang photographic memory. "Sina," sabi ni Dr. Fuentes sa malumanay na boses, "ang nangyayari sa'yo ay hindi pangkaraniwan, ngunit meron itong paliwanag. Base sa kwento mo tungkol sa pagkakatagpo sa'yo na may matinding lagnat at hypothermia, may malaking posibilidad na nagkaroon ka ng minor brain injury noon. At dahil doon, nag-trigger ito ng isang pambihirang kondisyon, Acquired Savant Syndrome.
Savant syndrome? Pag-uulit ni Sina. Oo, isipin mo ang utak bilang isang computer. Dahil sa trauma, nagkaroon ito ng biglaang reboot. May mga bahagyang nasira, ngunit may isang bahagi. Sa kaso mo, ang memory center na biglang naging hyperfunctional, kaya ganyan katindi ang memorya mo. At ang mga panaginip mo, Sina, hindi iyan mga panaginip. Tumingin si Dr. Fuentes ng diretso sa kanyang mga mata. Ang mga yan ay totoong alaala. Mga fragmented memories na pilit na binubuo muli ng iyong isipan. Hindi ka nababaliw. Ang utak mo ay pilit na ipinapaalala sa iyo ang isang bagay na gusto nitong kalimutan. Ang mga salita ng doktora ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Sina. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng takot na baka nasisiraan na siya ng bait ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang nakakatakot, ngunit nagbibigay linaw na katotohanan. Hindi siya nananaginip, nag-aalala siya. Paglabas niya ng ospital ng gabing iyon, tila nagbago ang kanyang pananaw sa mundo. Ang bawat gusali, bawat ilaw, bawat muka ay tila may bagong kahulugan. Ang sumpa na akala niya ay dala-dala niya. Ang mga bangungot na ito ay isa palang regalo. Ito ang kanyang sandata. Pagdating niya sa tapat ng kanyang apartment building, isang pamilyar na figura ang nakatayo sa ilalim ng ilaw ng poste. Naghihintay. Gusot ang damit nito at halatang hindi pa natutulog. Itay? Gulat niyang tanong. Mabilis na lumapit si Dumakulem. Ang mga mata ay namumugto at puno ng pagmamakaawa. Hinawakan nito ang kanyang mga braso. Anak, pakiusap, sabi nito. Ang boses ay basag. Umuwi na tayo. Iwanan na natin ang lahat ng ito. Kalimutan mo na ang mga Montalban. Pakiusap bago pa maging huli ang lahat. Pero Itay, kailangan kong malaman ang totoo. Hindi mo naiintindihan. Pagputol ni Dumakulem, ang pagkakahawak nito ay lalong humigpit. Ang takot ay malinaw na mababasa sa buong mukha nito. Hindi mo alam kung anong halimaw ang kinakalaban mo, anak. Ang takot sa mga mata ni Dumakulem ay isang bagay na hindi pa nakikita ni Sina dati. Ang kanyang Itay, ang haligi ng kanyang mundo, ang taong laging nagpapakita ng katatagan, ay ngayon nanginginig sa kanyang harapan. Ngunit sa halip na matakot, isang kakaibang katapangan ang biglang umusbong sa puso ni Sina. Ang katotohanang may kinatatakutan ng kanyang ama ay nangangahulugan lamang na mayroon ngang isang madilim na lihim na dapat niyang alamin. Hindi po ako uuwi, Itay. Mariin niyang sabi, kahit na ang bawat salita ay tila isang sugat sa puso ng matanda. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay nito sa kanyang braso. Kung isa siyang halimaw, lalo kung kailangang malaman kung bakit, para sa akin at para sa nanay ko. Isang hikbi ang kumawala sa mga labi ni Dumakulem. Tinalikuran siya nito. Ang mga balikat ay nanghihinang na payukyok. Wala na akong magagawa kung yan ang desisyon mo. Bulong nito bago maglakad papalayo sa dilim. Pero mag-iingat ka, Alonsina. Mag-iingat ka. Ang pagtawag nito sa kanyang tunay na pangalan ay isang pag-amin, isang pagsuko. At para kay Sina, iyon ay isang basbas para ipagpatuloy ang laban. Kinabukasan, pumasok si Sina sa opisina na may panibagong lakas. Ang pag-uusap nila ng doktora at ang desperasyon sa mukha ng kanyang ama ang nagsilbing gasolina sa kanyang determinasyon. Ngunit sa kanyang pagdating, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang mga dating bumabati sa kanya ay umiiwas ng tingin. Ang mga nagbubulungan ay tumitigil kapag siya'y dumarating. Naintindihan niya ang lahat nang makita niya si Bakunawa na naglalakad palapit sa kanya. Ngayon, ang ngiti nito ay hindi na peke. Ito ay isang ngiti ng tagumpay. Sina Iha, good morning.
Bati nito sa matamis na boses na nagtatago ng lason. Mayroon akong isang napakahalagang proyekto na ipagkakatiwala sa'yo. Isang secret project. Ika nga, dinala siya ni Bakunawa sa isang maliit at nakahiwalay na silid-aralan. Sa loob, naroon ang mga dokumento para sa isang malaking merger sa pagitan ng Montalban Holdings at ng isa sa pinakamalaki nilang kakumpetensya, ang Aguila Corp. Ito ay highly confidential, sabi ni Bakunawa habang ipinapatong ang kamay sa kanyang balikat. Ikaw lang at si Mr. Montalban ang nakakaalam ng mga detalye nito sa ngayon. Ang gusto kong gawin mo ay i-cross-check ang lahat ng financial data na ito laban sa public records ng Aguila Corp. Gusto kong malaman kung may anumang hidden liabilities sila. I-email mo sa akin ang iyong findings sa personal email ko, okay? Huwag sa company email. For security purposes. Isang pulang bandila ang agad na iwinagayway sa isipan ni Sina. Confidential project. Personal email. Ngunit tumangulang siya. Masusunod po, ma'am. Ituturing ko po itong isang malaking karangalan. Maghapon siyang nagkulong sa silid. Ang kanyang utak ay gumagana na parang isang supercomputer. Sinusuri ang bawat numero, bawat footnote, bawat legal clause. At tulad ng inaasahan, nakahanap siya ng mga discrepancies, mga utang na hindi idineklara ng Aguila Corp. Isinulat niya ang isang detalyadong ulat at gaya ng utos, ipinadala ito sa personal na email address ni Bakunawa. Kinabukasan, ang katahimikan sa opisina ay napalitan ng isang malakas na bulong-bulungan. Ang balita tungkol sa merger ay biglang kumalat na parang apoy. Ngunit ang mas malala, ang stock price ng Aguila Corp ay biglang bumagsak. May nag-leak ng impormasyon tungkol sa kanilang mga hidden liabilities bago pa man maisapubliko ang merger. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, 2 unipormadong security personnel ang lumapit sa kanyang mesa. Miss Alonsina Reyes, pinapatawag po kayo sa opisina ng CEO. Ang paglalakad papunta sa opisina ni Raja ay tila isang paglalakbay patungo sa bitayan. Ang lahat ng mga mata ay nakatutok sa kanya, puno ng pag-uusig at panghuhusga. Sa loob ng malawak at malamig na opisina, naroon si Raja Montalban, nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa na parang isang emperador sa kanyang trono. Sa tabi nito ay si Bakunawa, ang muka ay nagpapanggap na puno ng pag-aalala at pagkadismaya. Binibining Reyes, simula ni Raja, ang boses ay kalmado ngunit mabigat. Mayroon ka bang maipapaliwanag tungkol dito? Inilapag nito sa mesa ang isang printout ng isang email. Ang email na ipinadala niya kay Bakunawa kagabi. Ngunit sa ibaba ng kanyang ulat, mayroong isang karugtong, isang mensahe na nag-aalok na ibenta ang impormasyong iyon sa isang kilalang corporate raider. Ang pangalan niya ay nasa ibaba ng lahat ng iyon. Hindi po ako ang nagsulat niyan. Mahinahon niyang sagot, kahit na ang kanyang puso ay kumakarera na. Talaga? Tanong ni Bakunawa. Ang boses ay puno ng huwad na pagtataka. Pero nanggaling iyan sa computer mo. At ikaw lang ang may access sa mga file na yon. Sina, paano mo nagawa ito sa amin? Matapos naming pagkatiwalaan ka? Ito na ang bitag. Isang perpektong bitag. Ginamit ni Bakunawa ang kanyang husay laban sa kanya. Tumingin si Sina ng diretso sa mga mata ni Raja. Ang mga mata nito ay kasing walang emosyon gaya ng dati. Ginoong Montalban, ito po ay isang setup. Handa po akong patunayan. Sapat na pagputol ni Raja. Tumayo ito at lumapit sa bintanang salamin, nakatanaw sa syudad na tila pag-aari niya. Ang tiwala ay isang bagay na mahirap ibigay, binibining Reyes. At kapag nasira, hindi na ito na ibabalik. Humarap ito sa kanya at sa unang pagkakataon, may nakita si Sina sa mga mata nito. Hindi galit, kundi isang malamig, mapanuring interes. Pero dahil bago ka pa lang dito, at dahil nakitaan kita ng potensyal, pagpapatuloy nito,
Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Lumapit ito sa kanya. Ang presensya ay nakakapanliit. Ang bawat salita ay tila isang hatol. I'm giving you 24 hours to prove your innocence. Otherwise, you'll face not just termination, but a lawsuit that will ruin you and your poor father. 24 na oras, iyon lang ang ibinigay sa kanya. Isang araw para isalba ang kanyang pangalan at ang kinabukasan ng kanyang ama mula sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang banta ng isang demanda ay tila isang espadang nakabitin sa kanyang ulo. Handang bumagsak anumang oras. Hindi umuwi si Sina. Nang gabing iyon, nagpaalam siya sa gwardiya na kailangan niyang mag-overtime at nagkulong sa maliit na silid kung saan niya ginawa ang ulat. Kailangan niya ng access sa computer na ginamit niya. Kailangan niyang balikan ang bawat keystroke, bawat pag-click, bawat segundo na ginugol niya sa harap ng monitor. Ang kanyang isipan ay pumasok sa isang estado ng matinding konsentrasyon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ang mga alaala ng nakaraang araw ay bumalik sa kanya, hindi bilang mga malabong imahe, kundi bilang isang high-definition na pelikula. Nakikita niya ang kanyang mga daliri na mabilis na nagtatype sa keyboard. Nakikita niya ang bawat numero, bawat salita na lumalabas sa screen. Nakikita niya ang oras sa sulok ng monitor. 4:47 p.m. ang eksaktong oras na ipinadala niya ang email kay Bakunawa. Pagkatapos, binalikan niya ang mga nangyari. Pagkatapos niyang ipadala ang email, nagligpit siya ng kanyang mga gamit. Nag-ayos. Nag-log out sa computer. Tumingin muli siya sa oras sa kanyang isipan. 4:51 p.m. 4 na minuto. 4 na minutong pagitan mula sa pagpapadala ng email hanggang sa pag-log out niya. Ngunit ang huwad na email na nagbebenta ng impormasyon, ayon sa timestamp na nakita niya sa printout kanina, ay ipinadala mula sa kanyang account ng 4:55 p.m. 4 na minuto pagkatapos niyang mag-log out. Iyon na. Iyon ang butas. Ngunit paano niya ito papatunayan? Kahit sino ay pwedeng sabihin na nagsisinungaling siya tungkol sa oras. Kailangan niya ng isang bagay na hindi matatawaran. Isang digital na bakas. Ang kanyang atensyon ay napunta sa network activity log ng kumpanya. Isang bagay na alam niyang mahigpit na binabantayan ng IT department. Sa log na yon, nakatala ang bawat pag-login at pag-logout ng bawat empleyado sa internal network. Kung makukuha niya ang log na yon, mapapatunayan niyang naka-logout na siya nang ipadala ang mapanirang email. Gamit ang kanyang access bilang assistant, pinasok niya ang public server ng kumpanya. Hindi niya kayang pasukin ang secured IT database, ngunit may isang bagay siyang alam. Ang lahat ng daily network reports ay automatikong isinisave sa isang temporary folder sa server bago ito i-archive sa katapusan ng linggo. Nagdasal siya na sana ay hindi pa ito nabubura. At naroon nga, ang report para sa araw na yon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniskan niya ang libu-libong linya ng data at nakita niya ito. User A. Reyes. Action. Logout. Timestamp 16:51:23. Ang kanyang puso ay lumundag sa tuwa, ngunit ang kanyang tagumpay ay panandalian lamang. Dahil sa ibaba ng linyang yon, may isa pang entry na nagpatigil sa kanyang paghinga. User A. Reyes. Action. Login. Timestamp 16:53:04. Source IP 122.168.1.102. Mayroong nag-remote access sa kanyang computer 2 minuto matapos siyang umalis. At ang source IP address, alam niyang ang IP address na yon ay nakarehistro sa executive wing, sa opisina ni Bakunawa. Kinabukasan, ang conference room ay puno ng tensyon. Naroon si Raja, ang mga board member na kasama sa merger, at si Bakunawa na may kampanteng ngiti sa kanyang mga labi. Well, Miss Reyes? Tanong ni Raja. Ang boses ay walang anumang emosyon. Your 24 hours are up. Anong masasabi mo? Huminga ng malalim si Sina at tumayo. Ginoong Montalban,
Mga Ginoo at ginang, simula niya, ang boses ay matatag. Hindi ko po itatanggi na ang email na yon ay nanggaling sa aking account, ngunit hindi po ako ang nagpadala nito. Isang desperadong palusot. Singit ni Bakunawa. Hindi siya pinansin ni Sina. Ikinonekta niya ang kanyang laptop sa projector. Ayon po sa inyong ebidensya, ang email ay naipadala ng alas 4:55 ng hapon. Ngunit narito po ang kopya ng network activity log ng kumpanya para sa araw na yon. Ipinakita niya sa screen ang screenshot ng log. Malinaw po ritong nakasaad na ako ay nag-logout sa aking computer ng alas 4:51. Imposible pong maipadala ko ang email na yon. Isang bulungan ang kumalat sa silid. Si Bakunawa ay biglang natigilan. Ang nangiti ay naglaho sa kanyang mukha. At hindi lang po iyan. Pagpapatuloy ni Sina, ang boses ay unti-unting tumitigas. 2 minuto. Matapos po akong mag-log out, mayroong nag-remote access sa aking computer. At ayon po sa source IP address, ang access ay nanggaling sa computer na naka-assign sa opisina ni Ginang Bakunawa Montalban. Lahat ng mga mata ay napunta kay Bakunawa na ngayon ay namumutla na parang isang multo. That's absurd! Peke ang ebidensyang yan. Kung gayon po, hamon ni Sina, maaari po nating tawagin ang IT department para i-verify ang official logs. Sigurado po akong magtutugma ito sa hawak ko. Katahimikan. Si Bakunawa ay hindi na makapagsalita. Nahuli sa sarili niyang bitag. Tumingin si Sina kay Raja. Inaasahan niyang makikita ang galit o pagkadismaya sa mukha nito. Ngunit wala. Ang nakita niya ay isang bagay na mas nakakakilabot. Isang malamig na kalkulasyon. Tila hindi ito nagulat. Tila pinapanood lang nito ang isang laro ng chess. At si Sina ay isang pawn na nakagawa ng isang hindi inaasahang galaw. Tumayo si Raja. Sapat na, sabi nito. Ang boses ay pumutol sa tensyon. Ang meeting ay tapos na. Binibining Reyes, manatili ka. Nang silang dalawa na lang ang naiwan sa silid, lumapit ito sa kanya. Hindi ito galit, ngunit ang aura nito ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Magaling, sabi nito. Napahanga mo ako. Inilabas nito ang isang bote ng mamahaling alak at nagsalin sa 2 kopita. Iniabot nito ang isa sa kanya. Nanginginig na tinanggap ito ni Sina. You remind me of someone I used to know, sabi ni Raja habang tinititigan siya ng maigi na para bang sinusuri ang kanyang kaluluwa. Someone very smart and very dangerous. Habang si Aluncina ay nakikipaglaban sa loob ng malamig na tore ng Montalban Holdings sa Baryo Malinaw, isang matandang lalaki ang dahan-dahang ginigiba ng sarili niyang mga alaala. Hindi mapakali si Dumakulem. Mula nang ibaba niya ang tawag ni Sina, ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato na hindi maalis. Ang takot na itinago niya sa loob ng 15 taon ay muling nanariwa. Mas matindi, mas malinaw. Alam niya, sa oras na makita ni Sina ang litratong yon, wala nang atrasan. Ang katotohanang pilit niyang ibinaon ay huhuhukayin na. Naupo siya sa kanyang paboritong silyang tumba sa labas ng kanilang maliit na bahay. Ang bahay na ito, ang bawat piraso ng kahoy at yero, ay saksi sa kanyang paghihirap at pagmamahal. Ngunit ngayon, tila sinasakal siya ng mga pader nito. Dito niya pinalaki si Aluncina. Pilit na binubuo ang isang mundong payapa at ligtas, isang mundong malayo sa anino ng bundok halimaw. Ngunit ang mga anino ay may sariling paraan para humabol. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ang nakaraan ay bumalik sa kanya na parang isang bagyo. 15 taon na ang nakalipas. Hindi pa siya si Itay Kul noon. Siya si Dumakulem Magdiwang, isang tapat na trooper at kanang kamay ng pamilya Montalban. Ngunit ang kanyang katapatan ay hindi para kay Raja. Ito ay para sa asawa nitong si Altagracia. Nakita niya kung paano naging isang halimaw si Raja.
Nakita niya ang mga pasa na pilit tinatakpan ni Altagracia ng kolorete. Narinig niya ang mga iyak sa likod ng mga saradong pinto. Si Altagracia ay isang anghel na nakakulong sa isang gintong hawla at siya ang tanging nakakaalam ng sikreto nito. Isang gabi, habang hinahatid niya ito, pauwi mula sa isang charity event, nanginginig na nagsalita si Altagracia. Dumakulim bulong nito. Kung may mangyaring masama sa akin, mangako ka. Ingatan mo ang aking Alonsina. Huwag mong hayaang makuha siya ng kanyang ama. Ang mga salitang yon ay isang huling habilin. Isang linggo pagkatapos noon, natagpuan na lamang ang bangkay nito sa isang bangin sa bundok Halimaw. Ang sabi ng lahat, isa itong aksidente. Ngunit alam ni Dumakulim ang totoo. Ang pinakamasamang araw ng kanyang buhay ay dumating 3 araw pagkatapos ng libing. Ipinatawag siya ni Raja Montalban sa opisina nito. Ang lalaki ay nakaupo sa dilim, umiinom ng alak, walang bakas ng anumang kalungkutan. May problema, Dumakulim, sabi nito. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Ang batang iyon ay may sakit sa puso. Isa siyang pabigat, isang palaging paalala ng kanyang ina. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Kailangan mong ayusin ang problemang ito para sa akin. Dalhin mo siya sa pinakamataas na parte ng bundok Halimaw, kung saan malamig. At iwanan mo siya doon. Siguraduhin mong hindi na siya makakabalik. Ang mga salita ay parang isang martilyong pumukpok sa kanyang pandinig. Pero sir, anak niyo po siya. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang mukha. Hindi mo ako tuturuan kung ano ang dapat kong gawin, sigaw ni Raja. Gawin mo ang iniuutos ko o baka ang sarili mong pamilya sa probinsya ang hindi na makabalik. Walang nagawa si Dumakulim. Kinuha niya ang 6 na taong gulang na si Alonsina mula sa yaya nito. Ang mga mata ng bata ay puno ng pagkalito at takot. Saan po tayo pupunta, Kuya Cool? Tanong nito. Ang boses ay inosente. Ang salitang Kuya Cool ay isang punyal na bumaon sa kanyang puso. Ang biyahe paakyat ng bundok ay isang impyerno. Bawat kilometro, naririnig niya ang habilin ni Altagracia. Ingatan mo ang aking Alonsina. Sa tuktok, sa gitna ng makapal na hamog at malakas na ihip ng hangin, binuhat niya ang nanginginig na bata. Huwag po, Kuya Cool. Malamig po. Pagmamakaawa nito, habang mahigpit na nakakapit sa kanyang leeg, bumitaw siya. Ibinaba niya ang bata sa nagyayayelong lupa. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na mali ang kanyang ginagawa. Tinalikuran niya ito at naglakad palayo. Hindi nililingon ang mga iyak na humahabol sa kanya. Patawarin mo ako, Altagracia. Patawarin mo ako, bata. Ngunit ilang metro pa lang ang kanyang nalalakad, hindi na niya kinaya. Ang iyak ng bata, ang imahe ng mga mata nitong puno ng takot. Hindi niya kayang talikuran yon. Tumatakbo siyang bumalik. At doon, nakita niya si Alonsina. Nakahandusay na sa lupa. Ang balat ay nagsisimula ng mangitim dahil sa lamig. Ang paghinga ay halos hindi na maramdaman. Binuhat niya ito. Niyakap ng mahigpit. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Nang gabing iyon, namatay si Dumakulim Magdiwang, ang super, at isinilang si Itaykul ang ama. Itinakbo niya ang bata palayo. Nagtago sila sa isang malayong baryo at sinimulan ng isang bagong buhay na itinayo sa isang pundasyon ng pagmamahal at ng isang napakasakit na kasinungalingan. Nagmulat ng mata si Dumakulim, bumabalik sa kasalukuyan. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang kulubot na mga pisngi. Alam niya na hindi na niya kayang itago pa ang katotohanan. Hindi na niya kayang hayaan si Alonsina na lumaban ng mag-isa. Tumayo siya at pumasok sa loob ng bahay. Mula sa ilalim ng kanyang lumang aparador, kinuha niya ang isang maliit na baul na gawa sa kahoy. Ang tanging bagay na nakuha niya mula sa mga gamit ni Altagracia bago ito tuluyang itapon ni Raja. Binuksan niya ito. Sa loob,
Naroon ang isang bagay na itinago niya sa loob ng 15 taon. Ang sandata na alam niyang magiging susi sa lahat. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at nanginginig na tinawagan si Sina. Nang sagutin nito ang tawag, isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Anak, umuwi ka. Kailangan mong malaman ang lahat. Ang biyahe pabalik ng Baryo Malinaw ay puno ng nag-uumpugang mga emosyon sa dibdib ni Sina. Ang mga salita ni Rajana, very dangerous, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang babala. Ngunit ang tawag ni Dumakulam na kailangan mong malaman ang lahat ay isang pangakong mas matimbang. Ito na ang sandali ng katotohanan. Pagbaba niya ng bus, sinalubong siya ng yakap ng kanyang ama. Ngunit hindi ito ang dati masayang yakap. Ito ay yakap ng isang taong nagpapaalam. Isang yakap na may kasamang bigat at pagsisisi. Patawarin mo ako, anak. Bulong ni Dumakulam ang boses ay garalgal. Patawarin mo ako sa lahat ng taon na itinago ko ito sa'yo. Itay, mag-uusap po tayo. Sagot ni Sina. Pinipigilan ang sariling emosyon. Dinala siya ni Dumakulam sa loob ng bahay. Sa ibabaw ng kanilang maliit na mesang kainan, naroon ang isang baul na gawa sa kahoy. Ang parehong baul na nakita na niya dati ngunit hindi niya pinansin. Ito ang naiwan ng nanay mo, sabi ni Dumakulam habang marahang binubuksan ng takip. Sa loob, naroon ang mga bagay na tila hininto ng panahon. Isang pares ng guwantes na pambabae, isang tuyong bulaklak ng sampagwita, at sa ilalim ng lahat, isang maliit na kwadernong nababalutan ng katad. Ano po ito? Tanong ni Sina. Ang tala-arawan niya, sagot ni Dumakulam. Bago siya mawala, ibinilin niya sa akin na itago ko ito. Basahin mo, anak. Diyan mo mahahanap ang lahat ng sagot. Nanginginig na kinuha ni Sina ang kwaderno. Nang buksan niya ang unang pahina, ang sulat kamay ng isang babaeng hindi niya nakilala ay sumalubong sa kanya. Iyon ang sulat kamay mula sa likod ng litrato. Binasa niya ang bawat salita at ang kanyang isipan ay dinala sa buhay ng kanyang ina. Binasa niya ang tungkol sa kanyang mga pangarap, sa kanyang pag-ibig sa mga bundok, at sa kanyang malaking pagmamahal para sa kanyang nag-iisang anak na si Alonsina. Ngunit habang lumilipat ang mga pahina, ang tono ng pagsusulat ay nagbago. Ang saya ay napalitan ng takot. Isinulat ni Altagracia ang tungkol sa pagbabago ng ugali ni Raja, ang biglaang pagiging malihim nito sa negosyo, ang mga malalaking perang nawawala sa kanilang mga account, at ang lumalaking takot niya para sa kanilang kaligtasan. May masamang balak si Raja. Basa ni Sina sa isa sa mga huling entry. Nararamdaman ko, hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. At natatakot ako na kahit sino, kahit ang sarili niyang kadugo, ay handa niyang isakripisyo para makuha ito. Ang huling pahina ang tuluyang dumurog sa kanyang puso. Kung may mangyari sa akin, isa lang ang pakiusap ko. Dumakulam, ilayo mo ang aking Alonsina. Huwag mong hayaang lumaki siya sa anino ng isang halimaw. Kung babasahin mo ito, anak ko, tandaan mong mahal na mahal ka ni Mama. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Sina. Niyakap niya ang tala-arawan. Ito na ang katibayan. Ito na ang boses ng kanyang ina mula sa libingan. Hindi na lamang ito tungkol sa pag-abandona sa kanya. Ang pagkamatay ng kanyang ina ay hindi isang aksidente. Ito ay isang pagpatay. Ngunit habang magkayakap sila ni Dumakulam, sa gitna ng kanilang kalungkutan, isang malakas na kalabog ang yumanig sa kanilang pintuan. Bago pa man sila makagalaw, ang pinto ay sapilitang binuksan. 5 malalaking lalaking nakaitim na suit ang biglang pumasok sa kanilang bahay. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, mga asong utusan na sumusunod lang sa amo. Ang tala-arawan, sabi ng isa sa mga lalaki. Ang boses ay malamig at walang pakialam. Wala kayong makukuha rito.
Sigaw ni Dumakulim at mabilis na humarang sa harap ni Sina na para bang kaya niyang protektahan ito gamit ang kanyang matandang katawan. Isang malakas na suntok sa sikmura ang nagpabagsak kay Dumakulim sa sahig. Itay! Tili ni Sina. Dalawang lalaki ang humawak sa kanya, pinipigilan siyang makalapit. Ang isa naman ay walang awang sinipa ang kanyang ama sa tagiliran. Ang isa pa ay mabilis na kinuha ang talaarawan mula sa kanyang mga kamay. Huwag! Ibalik na niyo yan! Pagmamakaawa niya. Ang pinuno ng mga lalaki ay nagbigay ng isang senyas. Ang dalawa pang kasama nila ay nagsimulang wasakin ang lahat ng nasa loob ng kanilang maliit na bahay. Binasag nila ang mga plato, itinumba ang aparador, sinira ang mga upuan. Ang tahanan na puno ng masasayang alaala ay ginigiba sa kanyang harapan. Ang tanging lugar sa mundo kung saan siya naging ligtas ay winawasak. Nang matapos sila, wala nang natira, kundi mga basag na piraso ng kanilang buhay. Isang babala, sabi ng pinuno. Tigilan mo na ang ginagawa mo. Umalis sila na parang walang nangyari. Iniwan silang dalawa sa gitna ng kaguluhan. Habang tinutulungan ni Sina si Dumakulim na bumangon, isang anino ang humarang sa kanilang pintuan. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang pamilyar na ginaw ay muling gumapang sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo roon si Raja Siddhapa Montalban, nakasuot ng isang mamahaling itim na coat. Tila isang hari na dumadalaw sa kanyang mga hamak na alipin. Ang mga mata nito ay kalmadong pinagmasdan ang pagkawasak na iniutos nito. Tumingin ito kay Sina. Pagkatapos ay sa duguan at sugatang si Dumakulim. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa mga labi nito. This is what happens when you dig up graves, sabi ni Raja. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng banta. Now, you will disappear or he will. Ang banta ni Raja ay nakabitin sa hangin, mas mabigat at mas nakakasakal kaysa sa alikabok mula sa mga nasirang gamit. Tinalikuran sila nito at naglakad palayo. Iniwan sila sa gitna ng pagkawasak ng kanilang tahanan at ng kanilang mga puso. Tama na, anak. Hirap na bulong ni Dumakulim habang inaalalayan siya ni Sina na maupo sa isang nakatumbang upuan. Ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang labi. Tama na. Sumuko na tayo. Hindi natin siya kaya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Sina ang tunay na kawalan ng pag-asa sa mga mata ng kanyang ama. Ang lalaking sumagip sa kanya mula sa kamatayan. Ang lalaking nag-alay ng buong buhay nito para sa kanya ay talunan na. At dahil doon, gumuho ang lahat ng natitirang katapangan sa dibdib ni Sina. Niyakap niya ang kanyang ama at humagulgol. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila isang pag-amin ng pagkatalo. Nawala na ang talaarawan, nawala na ang kanilang tahanan. At ngayon, ang buhay ng kanyang ama ang nakataya. Tama po kayo, Itay, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Tama na po. Aalis na po ako. Aalis na tayo. Pupunta tayo sa lugar na hindi niya tayo mahahanap. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako sa lahat ng ito. Isinuko niya ang lahat. Ang paghahanap ng hustisya para sa kanyang ina. Ang paglaban sa halimaw na sumira sa kanilang buhay. Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa kaligtasan ng nag-iisang taong nagmahal sa kanya. Ngunit habang nakaupo sila roon, sa gitna ng mga basag na alaala, may biglang sinabi si Dumakulim. Naaalala ko pa. Bulong nito na para bang kinakausap ang sarili. Naaalala ko ang damit na suot mo noon. Isang maliit na dilaw na bestida na may burda ng mga bulaklak at ang paborito mong manika na mahigpit mong hawak-hawak kahit nanginginig ka na sa ginaw. Tumingin si Sina sa kanyang ama, naguguluhan. At naaalala ko ang sinabi niya. Pagpapatuloy ni Dumakulim, ang mga mata ay nakatingin sa malayo, bumabalik sa nakaraan. Sabi niya, isang problema lang ang batang ito.
Isang batong nakatali sa paa ko. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon habang paakyat kami ng bundok. Biglang tumigil sa pag-iyak si Sina. Ang mga detalyeng yon, ang dilaw na bestida, ang manika, ang mga salitang isang batong nakatali sa paa ko. Ang mga yon ay hindi lang mga alaala ni Dumakulim. Ang mga yon ay mga imahe at salitang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan sa tuwing siya'y nilalagnat. Itay, sabi ni Sina, ang boses ay nanginginig sa isang bagong uri ng emosyon. Paano niyo? Paano niyo po nalaman ang tungkol sa manika? Tumingin si Dumakulim sa kanya. Dahil nakita ko, anak. Dahil nandoon ako. Isang biglaang kidlat ng realisasyon ang tumama kay Sina. Hinawakan niya ang mga kamay ng kanyang ama. At ako rin po, Itay. Naaalala ko. Naaalala ko ang mga salitang iyon. Tumingin sila sa isa't isa at sa isang iglap, naunawaan nila ang lahat. Nawala nga ang tala-arawan, nasira nga ang kanilang bahay, ngunit may isang bagay na hindi kayang kunin o sirain ni Raja Montalban. Ang kanilang mga alaala. Hindi niya kayang burahin ang nangyari, Itay. Sabi ni Sina, ang boses ay muling nagkaroon ng lakas, ng apoy. Kinuha niya ang ebidensya, pero hindi niya alam na tayo mismo ang ebidensya. Tumayo si Sina. Ang mga luha ng pagkatalo ay napalitan ng mga luha ng determinasyon. Hindi pa tapos ang laban. Nag-iiba lang ito ng anyo. Hindi na ito isang laban na nangangailangan ng papel at tinta. Ito ay isang laban na kailangan ng tapang at ng katotohanan na nakatatak sa kanilang mga puso at isipan. Hindi na tayo tatakbo, Itay. Sabi niya, lalaban tayo. Pero sa pagkakataong ito, sa paraang hindi niya inaasahan. Paano? Tanong ni Dumakulim. Isang maliit na pag-asa ang muling sumisibol sa kanyang mga mata. Ang pinakamalaking sandata ni Raja ay ang kanyang reputasyon. Paliwanag ni Sina, ang kanyang isipan ay mabilis na bumubuo ng isang plano. Ang imahe niya bilang isang mabuting tao, isang pilantropo, doon natin siya titirahin. Sa lugar kung saan siya pinakakampante, kung saan nakatutok ang lahat ng mata sa kanya. May isang paparating na malaking kaganapan. Ang taunang gala ng puso ng Araw Foundation. Ang pinakamalaking charity event ng taon, kung saan lahat ng mayayaman at makapangyarihan ay nagtitipon. Iyon ang magiging entablado nila. Naghahanap si Sina ng mga lumang kaopisina na alam niyang may simpatiya sa kanya. Mga taong nakakita sa pang-aapi sa kanya ni Bakunawa. Sa pamamagitan ng isang matandang sekretarya na may utang na loob sa kanya, nakakuha siya ng 2 imbitasyon bilang mga volunteer staff. Ito ang kanilang magiging tiket papasok. Nang gabing iyon, sa gitna ng kanilang wasak na sala, tumayo si Sina sa harap ng isang basag na salamin. Ang imaheng nakikita niya ay hindi na ang dating mahiyain at sakiting dalaga mula sa Baryo Malinaw. Ang nakikita niya ay si Alonsina, ang anak ni Altagracia, ang babaeng nakaligtas sa bundok Halimaw at handa na siyang harapin ang Halimaw sa sarili nitong lungga. Ang ballroom ng Grand Marilag Hotel ay naliligo sa gintong ilaw. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan at kapangyarihan. Ito ang kaharian ni Raja Siddhapa Montalban. At ngayong gabi, siya ang hari. Ang mga politiko, mga kapwa-bilyonaryo at mga artista ay lumalapit sa kanya, nagbibigay pugay, naghahanap ng pabor. Bawat ngiti, bawat pakikipagkamay ay isang patunay ng kanyang tagumpay. Ang puso ng Araw Foundation Annual Gala ay ang pinakamataas na simbolo ng kanyang kapangyarihan. Hindi ang kapangyarihang bumili ng mga kumpanya, kundi ang kapangyarihang bumili ng opinyon ng publiko. Ang pundasyong ito na itinayo niya mula sa abo ng nakaraan, ang kanyang pinakamatibay na baluti. Umakyat siya sa entablado sa gitna ng masigabong palakpakan.
Ngumiti siya, isang perpektong ngiti na pinraktis niya sa loob ng maraming taon. Ang nangiti ng isang pilantropo, isang tagapagligtas. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may bigat, umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Muli tayo nagtipon ngayong gabi, hindi para sa ating mga sarili, kundi para sa mga nangangailangan, para sa mga batang may sakit na nangangarap gumaling, para sa mga pamilyang umaasang magkaroon ng mas magandang bukas, dahil ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pagmamahal na kaya nating ibigay, lalo na sa ating sariling pamilya. Ang kanyang mga salita ay perpektong pinili, idinisenyo upang pukawin ang damdamin, ngunit sa gitna ng kanyang talumpati, isang kilusan sa gilid ng entablado ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang dalaga, nakasuot ng simpleng uniforme ng staff, ang dahan-dahang umaakyat sa hagdan. Kinunutan niya ito ng noo. Ano ang ginagawa ng batang ito dito? Bawat hakbang paakyat sa entablado ay tila 1 milya ang haba. Ang mga ilaw ay nakakasilaw at ang daan-daang pares ng mga mata ay tila mga matatalim na karayom na nakatutok sa kanya. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis, ngunit hindi na ito dahil sa sakit. Ito ay dahil sa adrenaline, sa takot, at sa nag-aalab na determinasyon. Sa tabi niya, sa may backstage, nakatayo si Dumakulim. Ang mga mata nito'y nagbibigay sa kanya ng lakas. Tumango ito, isang senyas na nagsasabing, "Kaya mo yan, anak." Nakarating siya sa tabi ni Raja Montalban. Huminto ito sa pagsasalita. Ang buong ballroom ay natahimik. Ang mga bulungan ay nagsimula. Sino yan? Anong ginagawa niya dyan? Hindi niya pinansin ang mga yon. Tumingin siya ng diretso sa mga kamera, ang mga pulang ilaw na nagbo-broadcast ng live sa buong bansa. Huminga siya ng malalim. "Magandang gabi po." Simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. "Ang pangalan ko po ay Alonsina. Hindi po ako naririto para humingi ng donasyon. Naririto po ako para magkwento." Isang security guard ang nagsimulang umakyat sa entablado, ngunit iwinagayway ni Raja ang kanyang kamay. Pinipigilan ito. Isang pagkakamali. Akala nito ay kaya niyang kontrolin ang sitwasyon. Akala nito ay isa lamang itong hamak na empleyado na may hinaing. "May isang alaala po akong daladala mula pagkabata." Pagpapatuloy ni Sina, ang boses niya ay nagdadala sa lahat sa isang malayong lugar. Isang alaala ng isang bundok na napakalamig. Ang pangalan po ng bundok na yon ay Bundok Halimaw. Sa pagbanggit ng pangalan ng bundok, nakita ni Sina ang isang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Raja. Isang kisap mata ng pagkabigla. 6 na taong gulang po ako noon. Naaalala ko ang suot kong dilaw na bestida at ang manika na mahigpit kong hawak. Naaalala ko rin po ang makapal na hamog at ang pakiramdam ng gutom at takot. Pero ang pinakamalinaw ko pong naaalala. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Raja. Hinahayaan ng buong mundo na makita ang koneksyon. Ay ang mga salitang binitawan ng lalaking kasama ko. Ang lalaking dapat sana'y mag-aalaga sa akin. Ang lalaking nag-iwan sa akin doon para mamatay. Ang bulungan sa ballroom ay naging isang malakas na ugong. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-zoom in sa mukha ni Raja na ngayon ay nagsisimula ng magpakita ng galit. Isang problema lang ang batang ito. Pagpapatuloy ni Sina, ginagaya ang lamig ng boses na narinig niya sa kanyang mga alaala. Isang batong nakatali sa paa ko. Iyon po ang huli, yun po. Ang huli kong narinig bago niya binitawan ang aking kamay at tinalikuran ako sa gitna ng kadiliman. "Security!" Sigaw ni Raja. Ang kanyang boses ay nawalan na ng dating kalmado. "Alisin ang babaeng yan dito." 2 gardiya ang mabilis na umakyat sa entablado.
Ngunit bago pa man sila makalapit kay Sina, isang boses ang pumunit sa tensyon, isang sigaw na puno ng sakit at pagsisisi mula sa backstage. Totoong lahat ng sinasabi niya. Lahat ng ulo ay napalingon. Dahan-dahang lumabas mula sa dilim si Dumakulem. Ang kanyang muka ay basang-basa sa luha. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bawat hakbang niya palapit sa gitna ng entablado ay tila isang malaking pasanin na nababawasan sa kanyang dibdib. Ako, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw na naririnig sa mikropono. Ako po ang inutusan niyang pumatay sa sarili niyang anak. Itinuro niya si Raja Montalban na ngayon ay nakatayo na, parang isang estatwang yelo. Ang maskara ng kabutihan ay tuluyan ng nabasag. 15 taon ko pong itinago ang sikretong ito. Pagpapatuloy ni Dumakulem, ang kanyang mga salita ay tila mga dagok na direktang tumatama sa dibdib ng bawat nakikinig. Ako po ang trooper na inutusan niyang iwanan ang 6 na taong gulang na si Alonsina sa tuktok ng bundok halimaw para mamatay. Ginawa niya iyon para makuha ang insurance ng kanyang asawa. Ang asawang pinatay rin niya. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manonood. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang mga kamera ay hindi na kumukurap. Nakatutok lamang sa mukha ni Raja. Ang hari ay hubad na sa kanyang kaharian. Ang pilantropo ay isa palang berdugo. Ang mga ilaw ay biglang naging napakainit. Ang daan-daang mga mata ay tila libu-libong kutsilyo na nakatutok sa kanya. Ang mga kamera ay hindi bumibitaw. Sa isang iglap, gumuho ang lahat. Ang imperyong itinayo niya sa loob ng maraming taon, ang reputasyong iningatan niya nang higit pa sa kanyang buhay ay nagiging abo sa kanyang harapan. Tumingin siya sa matandang trooper, ang taong akala niya ay matagal nang nakalimot. Pagkatapos ay tumingin siya sa dalaga. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang takot. Wala siyang nakitang pagmamakaawa. Ang nakita niya ay ang mga mata ng kanyang unang asawa, si Altagracia. Mga matang mapanghusga, mga matang hindi niya matatatakasan. Nagsimula siyang umatras. Walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ang kanyang perpektong talumpati ay nakalimutan na. Ang kanyang perpektong mundo ay wasak na. Ang flash ng mga kamera ay sunod-sunod, tila mga kidlat na gumuguhit sa kanyang biglaang pagbagsak. Ang sigawan at komosyon sa ballroom ay tila isang malayong ingay na lang. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang 2 figura sa entablado. Ang katotohanang pilit niyang ibinaon at ang kasalanang pilit niyang tinakasan. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakaraming taon, naramdaman ni Raja Siddhapa Montalban ang tunay na takot. Ang sumunod na mga sandali, matapos ang pag-amin ni Dumakulem ay isang malaking dagat ng kaguluhan. Ang mga flash ng kamera ay tila walang katapusang kidlat. Ang mga sigawan ng mga reporter ay mas malakas pa kaysa sa anumang kulog. Bago pa man makakilos si Raja, ang mga pulis na naroroon para sa seguridad ng event ay mabilis nang umakyat sa entablado. Walang nagawa ang hari ng korporasyon. Ang kanyang mga security ay napalibutan. Ang kanyang kapangyarihan sa isang iglap ay naging wala. Habang isinasama siya ng mga pulis, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Sina. Hindi ito mga mata ng galit, kundi mga mata ng isang taong hindi makapaniwala na ang isang maliit na bato ang siyang nagpabagsak sa kanyang buong imperyo. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na niyakap ni Sina si Dumakulem. Hinawakan nila ang kamay ng isa't isa na parang yun na lang ang tanging matibay na bagay sa mundong gumuho sa kanilang paligid. Ang mga tao ay nagtutulakan, ngunit sila'y nanatiling nakatayo roon. Ang sentro ng bagyo, sa wakas ay magkasama sa katotohanan. Ang sumunod na mga araw ay tila isang mahabang panaginip. Ang kanilang mga mukha ay nasa lahat ng telebisyon, sa bawat pahayagan.
Ang kwento ng dalagang nakaligtas sa bundok halimaw ay naging pambansang usap-usapan. Mula sa maliit na safe house na ipinagkaloob sa kanila ng mga awtoridad, pinanood ni Sina ang pagbagsak ng lahat ng itinayo ni Raja Montalban. Breaking news! Bumagsak ng 70% ang stock value ng Montalban Holdings sa loob lamang ng isang araw matapos ang eskandalosong revelasyon sa puso ng Araw-Gala. Mga dating kasosyo ni Raja Montalban nagsimula ng mag-withdraw ng kanilang investments. Iniimbestigahan na rin ng mga pulis ang pagkamatay ng unang asawa ni Raja na si Altagracia del Mundo Montalban, 15 taon na ang nakalilipas. Ang bawat headline ay isang dagok, isang piraso ng koronang unti-unting nadudurog. Ang imperyong itinayo sa kasinungalingan at dugo ay hindi kayang tumagal sa bigat ng katotohanan. Dinala sila sa isang istasyon ng pulis para sa isang formal na salaysay. Ang silid ay payak at malamig, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na sila takot. Walang sigawan, walang pamimilit. Isang mabait na police officer na babae ang nasa harap nila, may dalang recorder at isang tasa ng mainit na kape para sa kanila. Simulan ninyo kung saan ninyo gustong magsimula, sabi nito sa malumanay na boses. At doon, sa payapang silid na yon, kalmadong isinalaysay ni Dumakulim ang lahat. Mula sa pagmamaltrato ni Raja kay Altagracia, sa huling habilin nito, sa utos na pagpatay, hanggang sa kanyang pagbabalik para sa gipin ng bata. Kasunod nito, si Sina naman ang nagsalita. Ikinuwento niya ang kanyang mga alaala, ang pagpasok niya sa kumpanya, ang mga bitag ni Bakunawa, at ang pagkatuklas sa talaarawan. Walang galit sa kanilang mga boses, tanging pagod at isang malalim na kaginhawaan. Ang bigat na pinasan nila sa loob ng napakaraming taon ay sa wakas ay naibaba na nila. Isang hapon, habang nanonood sila ng balita, isang pamilyar na mukha ang lumabas sa screen, si Bakunawa de Villa Montalban. Ngunit hindi na ito ang eleganteng at mapagmataas na babae na nakilala ni Sina. Ang kuha ay mula sa isang CCTV sa airport. Gusot ang mamahaling damit nito, magulo ang buhok, at walang bakas ng dating karangyaan. Nahuli ito habang sinusubukang tumakas palabas ng bansa. May dalang mga maletang puno ng alahas at salapi. Sumisigaw ito na parang baliw sa mga pulis na humuhuli sa kanya. Inaakusahan ang lahat maliban sa kanyang sarili. Ang reyna ay wala na ring korona. Isa na lamang desperadong takas. Pinatay ni Sina ang telebisyon. Tapos na. Ang lahat ng mga taong nanakit sa kanila ay humaharap na sa kanilang mga kasalanan. Ilang linggo ang lumipas. Medyo humupa na ang ingay ng media. Isang araw, nagpaalam si Sina kay Dumakulem. May isang huling bagay siyang kailangang gawin. Nagpunta siya sa city jail. Ang lugar ay malamig at maingay, puno ng pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Sa visiting area, sa likod ng isang makapal na salamin at mga rehas na bakal, nakita niya si Raja Montalban. Wala na ang mamahaling suit, napalitan na ito ng kulay kahel na damit ng bilanggo. Ang kanyang buhok ay medyo humaba na at nagkaroon na ng mga puti. Ang kanyang mga mata, dati, ang mga ito ay malamig at walang emosyon. Ngayon, ang mga ito ay bakante, walang laman. Umupo si Sina sa upuan sa harap niya at kinuha ang telepono. Ginawa rin ito ni Raja sa kabilang panig. Tinitigan lang nila ang isa't isa sa loob ng ilang sandali. Wala nang galit sa puso ni Sina, wala nang pagnanais na maghiganti. Ang lahat ng iyon ay napalitan na ng isang malaking espasyo ng kawalan. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang simpleng tanong na naglalaman ng lahat ng sakit, ng lahat ng pagtataka. Bakit niya nagawang isakripisyo ang sarili niyang anak? Bakit niya sinira ang lahat? Tinitigan siya ni Raja. Sa isang saglit, umasa si Sina na makakita ng kahit anong emosyon, pagsisisi, galit, kahit awa, ngunit wala. Ang mga mata nito ay nanatiling bakante.
Dahan-dahan, ibinaba nito ang telepono, tumalikod, at naglakad pabalik sa dilim ng kanyang selda. Iniwan ang tanong ni Sina na nakabitin sa hangin. Walang sagot, magpakailanman. Ang pag-alis ni Sina sa city jail ay may kasamang kakaibang gaan sa pakiramdam. Ang hindi pagsagot ni Raja sa kanyang tanong ay siya na mismong sagot. May mga taong sadyang walang kakayahang magmahal, mga taong ang puso ay bato. At ang pagtanggap sa katotohanan yon ay ang huling hakbang sa kanyang paghilom. Ilang buwan pa ang lumipas. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unti nang napalitan ng ibang mga balita. Para sa mundo, ang kwento ng mga Montalban ay isa na lamang kabanatang nagsara. Ngunit para kina Sina at Dumakulem, ito ang simula ng isang bagong aklat. Bumalik sila sa Baryo Malinaw. Ang dating wasak nilang bahay ay muling itinayo. Mas malaki ito ngayon, mas matibay, at mas maliwanag. Ang pera mula sa danyos na iginawad sa kanila ng korte ay ginamit nila hindi para sa luho, kundi para sa pagbangon. Isang umaga, sa halip na pumasok sa isang malamig na opisina, si Sina ay nagtungo sa isang maliit na pediatric ward sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Sa tulong ng isang abogado, itinayo niya ang Altagracia's Hope Foundation, isang maliit na organisasyon na tumutulong sa mga batang may sakit sa puso, lalo na sa mga pamilyang walang kakayahang magpagamot. "Kumusta na ang pakiramdam mo, Leo?" Tanong niya sa isang batang lalaking nakahiga sa kama na mayroon na ngayong malusog na kulay sa mga pisngi matapos ang matagumpay na operasyon. "Okay na po, Ate Sina," masiglang sagot ng bata. "Sabi po ng doktor, malapit na raw po akong makapaglaro ulit ng basketball." Ngumiti si Sina at ginulo ang buhok ng bata. Ang bawat tawa, ang bawat pag-asa na nakikita niya sa mga batang ito ay tila isang balsamo na humihilom sa mga sugat ng kanyang nakaraan. Dito niya nahanap ang tunay na kahulugan ng puso. Hindi ang pangalan ng isang pekeng pundasyon, kundi ang tunay na pagtibok nito para sa kapwa. Sa kanyang pag-uwi, nadatnan niya si Dumakulem na nag-aalaga ng mga bagong tanim na gulay sa kanilang hardin. Ang mga kamay nitong dati laging may grasa mula sa pagiging chopper ay ngayoy puno na ng lupa. Ang mga guhit sa noo nito na dulot ng pag-aalala ay napalitan na ng mga guhit ng ngiti. "Itay," tawag niya. Lumingon ito at isang pamilyar na ngiti ang sumilay sa mga labi. "O anak, nandiyan ka na pala. Tamang-tama, mamumulaklak na ang mga kamatis." May iniabot si Sina na isang sobre. "Dumating na po." Mula sa abogado. Kinuha ito ni Dumakulim at binuksan. Sa loob, naroon ang pinal na desisyon ng korte, habambuhay na pagkabilanggo para kay Raja Montalban, para sa pagpatay kay Altagracia at sa tangkang pagpatay sa kanya. Si Bakunawa naman ay nahatulan ng maraming taon dahil sa mga kasong isinampa laban dito. Pinagmasdan ni Sina ang reaksyon ng kanyang ama. Walang tuwa, walang pagdiriwang, tanging isang malalim na buntong hininga ng kapayapaan. "Sa wakas," bulong nito. "Tapos na." Itinupi nito ang sulat at ibinulsa. "Halika anak." Malapit nang lumubog ang araw. Naupo sila sa kanilang bagong gawang beranda, sa dalawang silyang tumba na katulad ng dati. Sa kanilang harapan, ang kalangitan ay nagpipinta ng kulay kahel, rosas at lila. Ang tanawin ay payapa, ang hangin ay sariwa. Walang anino ng bundok halimaw, walang ginaw ng nakaraan. Isinandal ni Sina ang kanyang ulo sa balikat ni Dumakulem tulad ng lagi niyang ginagawa noong bata pa siya. Naramdaman niya ang magaspang nitong kamay na marahang humahaplos sa kanyang buhok. "Anak, mahal na mahal kita," sabi ni Dumakulem. Ang boses ay puno ng emosyong hindi na kailangang itago. Ngumiti si Sina, isang ngingiting totoo at nagmumula sa puso. Tumingala siya sa lalaking nagligtas sa kanya sa higit sa isang paraan. Ang lalaking nagturo sa kanya na ang pamilya
ay hindi nakikita sa dugo, kundi sa pagmamahal na kayang magsakripisyo. Mahal na mahal din po kita, sagot niya, at sa huling salita, ibinigay niya ang titulong matagal nang nararapat dito, ang pangalang mas totoo pa kaysa sa anumang nakasulat sa kanyang birth certificate. Itay. At dito po nagtatapos ang kwento ni Alonsina. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na pamilya ay hindi palaging ang mga taong kadugo natin, kundi ang mga taong pinipili nating mahalin at ang mga taong pinipiling manatili sa ating tabi sa gitna ng pinakamadilim na bagyo. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sarili nating kapayapaan. At ang pinakamalaking hustisya ay ang kakayahang muling bumangon at humanap ng bagong simula. Dala ang pag-asa sa isang mas maliwanag na bukas. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Kung mayroon po kayong saloobin o komento tungkol sa kwento ni Nasina at Dumakulem, huwag po kayong mag-atubiling i-type iyan sa comment section sa ibaba. Anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,